Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte ni-great sa iyang amahan og Happy Father's Day nga iyang gi-great mega si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga gihulagway niini nga iyang inspirasyon og kalig-on. Straight to the Giapin point. na lang po niya og great ang mga amahan nga matod niya mga bangag og kurap nga naa sa gobyerno. Straight to the point. Samtang retiradong Supreme Court Justice Adolfo Ascuna nagtuo nga managlahi manginahanglan og 16 kaboto sa Senado aron i-convict si Vice Presidente Sara Duterte gawas lang kung si Senador Ronald Bato de la Rosa ideklarar nga fugitive o disentitled o makonsiderar nga senador nga constructively resigned. Straight to the point. Naglalis na po ni Ron Mahigala, lahi na po ng hisgutanan, labot na po Mahigala sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Primero Mahigala ang pagkuha sa leadership sa Senado nga 13 ang gikinahanglan kay of all its members man. Ya ang member sa Senate Mahigala 24 man. So 13 ang gikinahanglan. Og 12 rin nakuha, reserva na daan ang Abilino case. Mamao sa mahitabo ini karon pagkonbiktong Sara Duterte kay ang 2/3 votes may gikinahanglan Mahigala 2/3 votes of all its members. So ang 2/3 Mahigala sa 24 is 16. 16 gyud ilang kuhaon aron makonbikto si Sara. Nya i-reserve na landaan kay kundi gid magkakuha 16, andam na landaan po ng Abilino case. Atol ni agi katawa mga sukid dig paminaw. Tagan-tanig pagtagad lubutaga mga kaigalaan mo ni medyo lahi ron mga higala ang impeachment. Lahi panahon ni Irap, lahi panahon ni Corona karon. Grabe gyud mga higala nga kwan, kining binirahay mga sukid dig paminaw gumikan kay dili ikalimot. Si Vice President Sara Duterte doon na sa clout nga iyang kaugalingon. Mo na nga iyahay na lang ni ron mga higalag binirahay rag tag of war mga sukid dig paminaw. Og kini ni ang senaryo ini mahigala ato na nalantawan pareha ni mahigala sa binirahay ni adto mga higala nga June 3 nga kinini ang ilang gibutang Senate President pro tempore mga higala si Win Gatchalian ang gibira ato duha gyud wa man mabulto pagkabira si Chis Escudero og si Joel Villanueva wa mabulto natanto man Straight to the point. so may hinungdan nga gipahauman mahigala sa Abilino case. Kini karon 2/3 votes, 16 gyud ang gikinahanglan. Di gyud gani makabirag 16 pahauman lang sa gihapon Pirmiro miingon maguto si Jesus Crispin Remulla nga ang kaso mga kagalaan ni Romualdez, ni Chis Escudero ug ni Joel Villanueva matud pa hinog na. Sa diha mga higala nga nabali na si Chis tuan na mga higala sa grupo ni Gatchalian ug sila si Joel Villanueva murag nawa man kahinog day. Kay kung hinog na karong kasuha, delikadong malata na o di na ito ma-harvest na ron. Doon na mga memes ng gawas karon no? Kini mo day si Remulla kay nga ni Crispin Jesus man din day. Dawaton mo lang mga higala si Jesus nga maoy imong manluluwas, luwas ka gyud. Dili day si Jesus Cristo, si Jesus Crispin Remulla di ay. Dawato nimo si Jesus isip manluluwas, luwas ka gyud sa flood control. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one. Simply dominant. Straight to the point. Now aritas ng dugang mga isgutanan robontaga mga higala. Karon nga impeachment mga sukid tig paminaw labihan ka thrilling kayo. Gumikan kay lahi man mga higala panahon sa kang kanhi Presidente Irap Estrada. Din kadtong impeachment makagalan wa to mahuman. Kay nag-walk out man ang mga tao, nag-walk out man ang prosecution at the time. Ang kang Corona sad nahuman pero dili inana ka bindirahay o mga senador. Kay katos Corona magod Chief Justice mga higala wa say ingon ta influence ngadto sa mga tao di magud politician si Corona day. Lahi man yung politician gud karon na may Sara do na magay mga kon ba? Do na mga higalay kini ni ang mga followers, do na mga supporters. Muna nakalainan ani ron.
So, ang nahitabo, si Frank Drilon gani, daw mihatag to siya mahigala og warning nga kinalan ayuhon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kay kuno basig mapariha atong kang irap. Straight to the point. Basig mapariha kang irap kuno. Pero kana mga higalag mapariha kang irap walay effect. Ngano man, kato kang irap wa man to matiwas. Tungod man to mahigala kay duna toy envelope nga gustong paablihan nga ni object mahigala ang defense nga dili ablihan paghiman-himan day wala man day suod tong Clarex. Pero mo to hinungdan nga nag-hook out ang mga membro sa prosecution panel. Nag-hook out sila si at the time ang hilingig tong prosecution sa una kay ang leader ato mahigala ang lead counsel si Joker Arroyo man. Banggiitan to. Ambot ka kani kasi Jelbilo Istro man karon day no moy lead counsel. Sa una katos Joker Arroyo proven gito maayo kay practicing lawyer gito. Unya sila man to mahigalang pimintel kanadto mahigala panahon pang Marcos Senior, no? Joker Arroyo moy lead counsel at the time. So pagtan-aw nila nga nagka-problema na dito, nagkabrasuhay na sa impeachment court, ni-hook out ang prosecution, lead by Joker Arroyo, wa matiwas. Pag-hook out adto mga higala hasta ang mga senator judges, kung kinumdo mo, bida, apil pa to gani mahigala si TC Aquino Orita, nagkuan man, kinini ang sayo-sayo mga dito mahigala sa hawanan sa Senado. Nag-hook out sila, unya, diretso na dayon dito sa Idsaray. Mamatay tabo kinumdo mo kang irap nga kaso. Mo gi warning ni Drilon nga basig mapariha kuno ani ang kang Sara Duterte. Tan-aw nako mga kigalaan sad. Medyo layo ra nga mapariha. Ngano mang layo ra man day. Kay kadto mangod si irap manghigala presidente magiguto. Nya presidente man mga kigalaan, so siya mo'y nagpadagan sa gobyerno. Inig rally dito mahigala nga tangtangon mga kigalaan si irap gikan sa Malacañang na parihas ang Marcos Senior. Unya dito na nag People's Power mga higala, gitangtang si Irap. Nibali na to mahigalang mga militar at the time. Si Angelo Reyes mahigalan nibali. Unya dito sa Camp Crame mahigalan nagkagubot sa dito mga sukid tigpaminaw. Kadugayan mahigalan nibalitok sa si Lacson. So moto nga natangtang yun si Irap dito mahigala sa Malacañang. Moto nahitabo wa to mahuman ang impeachment trial at the time. Straight to the point. Wa to mahuman. Pero kini mga higalang kang Sara Duterte og ilang inanion nga mock out po ang prosecution unya magrally sila kisa may lang rallyhan nga di man si Sara may nagpadagan sa gobyerno. Masabot yung may galaki ng kang Drilon sa may galang mga pamahayag sa usa ka interview sagol sa niya. Sagol pa okyab sa niya. In fairness, may galan Frank Drilon ha. Okay naman si Frank Drilon sa bisita ko na to din mga kahigalaan og ato panahon mudagan pa ni mahigala ari man kanunay ko maka-interview anig face to face gyud. Mayo man sa Drilon sad, mayo manubag sad mga higala. Pero tungod lagi ining sitwasyon ron ba nga mura bang nabahin ang katawhang Pilipino, di ay pink, di ay yellow, di ay green, di ay red. Nakabahin-bahin magutaro mga panahon na mo na nga dipindis baruganan kung hain ka dapit na barog. So, kana mga kagalaan kang Drilon nga pamahayag nga madelikado kuno matangtang si Sara Duterte maparihang irap layo lagi tinuod kay ngano man kana Sara Duterte di magid ang pagtangtang anak mo ituyo dai nga tangtangon ang ug dili matiwas ang impeachment samot na nga unsa man dili mahukman si Sara mamanto kang irap wa man to mahukmi si irap natangtang nito sa Malacañang kay nag People's Power naman kani si Sara og mag People's Power unsa tangtang muli man nagdabaw may nawa sa gobyerno. Why nawa sa gobyerno? Kay kana si Sara Duterte ang trabaho man gud mahigala sa Vice President kini ato gong sit-ups Pilipinas lahi kayo. Di ba para sa US? Mura mo gud ta nangupya bitag constitution sa US pero wa na to kopyaha tanan. Ang Vice President sa Pilipinas, mga kagilaan, tinuuray lang. Bisag kinsa nga Vice President, mabutang gid siya guay gamit. Ang iya rin yung gamit, mahigala, spare tire rin siya, unless tagaan sa cabinet position at the
mercy ra pud siya sa presidente kung muhatag o di ba? Nya sagad ana makigalaan, labi nagbag-o pa mga sugitig paminaw sugod sa administrasyon tagaan na day. Ang Vice President tinuuray lang, ang Vice President pwede na maingon nga gitangtang sa pwesto. Kana si Sara may galabi sa pagralihan na wa na mo uli nagdabaw ay problema oy. Nganong wa may problema di man mailog ang pagpadagan sa gobyerno, di man sa may nagpadagan sa gobyerno. Kanang Vice President sa Pilipinas nga sitting under the Constitution, nabutang ra na mura ra na sa may galag spare tire. Mura na sa ligid ba nga magamit lang kung maflatan mahigala tag ligid, di gamito na to ang atong reserbang ligid. Sa may president, ang vice presidente paabot naman kaniya og sa may tabo sa presidente. Pananglitan kung mamatay ang presidente, musaka ka by way of succession. Musaka ang vice president, mahimo kang presidente. Mao nang panahon na nga nagamit ka. Sama kitong ka magsaysay day, nag-class mas magsaysay namatay. Di musaka ang iyang vice president by succession. Ikaduha kung panalitan makonbikto by impeachment. So ang vice president mahimo sa presidente. Ikatulo mahimong incapacitated. Kanabang wa na dili na sa wa na sa capacity nga mo govern. So ang vice president musaka by way of succession mahimo sa presidente. Or baka nag-resign ang presidente. Mao na. Wa gani ng upat, wa gi kay gamit. Ikaw vice presidente pwede ra ka maglingkod-lingkod. Kay lahi man ang ato gong sit up sa atong konstitusyon. Muna nga ang mga vice presidente sa nang labay tagaan siya og cabinet position. Sumahimo kang sekretary. Ang nakabintahan lang gamay, kalainan na gamay lang kayo. Sekretary ka, kalibre lagi mo ng ubang mga sekretary nga naa. Ang gamay lang yung diferensya kay vice president ka, nya, cabinet member ka nga di nakakinahanglan nga dunay confirmation from the Commission on Appointment. Straight to the point. Mao lagi kalainan. Pero ingnon ta mga higalang, si Sara wa naman na, di naman na cabinet secretary. Sa laktod pag-istorya, wa na ginagahom ron nga, kwan. Wa naman, iya mang give up ang iya pagka-sekretary sa DepEd. So, vice president na lang yun. Doon na po budget ng opisina sa vice president. Pero gamay kayo. May pay mayor's office, bita pag-budget. Kana igo na pagbuhi sa iya mga staff, nga naa diha, wa na ilain. Ang nagpadagan sa gobyerno ang presidente, ang executive department, may galapin agis presidente. Munang lahi ang epekto sama ni Irap nga gitangtang si Irap by way of people's power at that time, kay tangtang sa Malacañang, pulihan yun siya. Doon ay dakong epekto. So ni Sakatos Gloria Macapagal-Arroyo, gipapanumpa may galang former Chief Justice Hilario Davide, nahimo siyang Presidente Gloria. Wa na si Irap. So nausab yun ang dagan sa gobyerno, kay lahi na may ni-govern. Kining kang Sara, og imong tangtangon si Sara dia, dili matiwas ko ng impeachment. Ibutang talang kay kuno mag-walk out mahigala na mapaliha kang Irap, layo kay tinuod. Kay mag-walk out nga di mahuman ang impeachment. Sa to pa mawagtang ralihan si Sara dito sa may mawa nga wa di man sa may nagpadagan sa gobyerno. Unya dili mahuman advantage pa inong Sara ng kalakiha kay ngano di man mahukman mahigala nga konbikto siya o di sa mahukman konbikto makadagan sa 2028. Straight to the point. Actually tinuray lang mga higala. Kadi na lang kita magkuangod straight to the point ning atong program. Kini kong impeachment ni Vice President Sara Duterte di man ko niingon nga tuyo pagtangtang niya. Kay tinuray lang nganong tangtangon pa man nimo nang manay functions gobyerno di man sa may padagan sa gobyerno. Di man niya ako i-describe si Sara under sa Constitution para sayon sabton tanan daw sama siya sa ligid sa jeep nga bitay kay reserba lang siya kung dunay ma-flat nga ligid. Ha? So sa lakton, way gamit. Kuyog-kuyog lang na siya diha. Sa jeep, na kuyog-kuyog na jeep, gibitay-bitay ra. Mo na say Vice President. Usa pa may imong tangtangon, ana. May nag-function na naa. Bisag tangtangon pa ni mo nang gibitay-bitay, gindagan niya pong jeep. Di na lang ta magkuan ba kay ang mga Pilipino dili mga bugo. Ang ato mga listeners DYHP ug AFM dili mga bugo, mga bright ni. So ato prangka-prangka na pag-istorya, i-impeach si Sara, konbiktuhon sa impeachment dili kay tangtangon siya. Aron gyud nga di sa kadagan sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Kay og makadagan sa 2028 eleksyon mo daog mga higala kay base sa mga surveys ra ba siya mo gyud number 1 bisan unsaon pa mga sukid di paminaw. Unya
ang rating mga higala sa tanan officials gobyerno bisag unsa na nila mahigalag daot si Sara Duterte, siya'y pinakataas og rating sa tanan nga officials gobyerno, siya gyapon pinakataas og rating. So delikado og di ni kapugnan mga higala, maparihan ni sa IFM nga mapugnan pa ni. Kaya ba di na lang tamag atik-atik bitang istorya nga kay kuno ang katiwalian sa kagaran. Kay ang taong bayan kay og katiwalian pa mahigala ipatas na ang para nako magod. Sige, imbisigalan asara ako uyon ko imbisigalan na. Pero ayaw kalimting flood control sad. Kay nga to accountability maka. Unya hilas man paminaon nga perti nimong gusto nimong gukuron tong confidential fund si Sara Duterte unya imong gipiyong imong mata ining flood control nga trilyon ni. Pinakadakong kawat ni. Daw sama ka sa tao nga nasuko kay ka nga dunay nangawat og pandisal o sa kabuok unya wa ka masuko nga gikawatan ka usa ka malitang kwarta. Mana para nako ba para patas ba gusto magigata mga higala og accountability okay imbisigaran asara pero ayaw kalimting flood control kay labi na karon matag higayon nga kuan dito sa EDSA gani dai nagbaha na pod diri sa ato mga higalag muuwan gamay mo baha dayon. Kaning mga naa nanimuyo anang Mananga River, kanang naa sa Butuanon River, kanang naa sa Kutkut River. Musugot mo diha nga dili na nang pasagdan ng wa nalay investigation sa flood control, ha? Kay karon tinuoy pagkaprangkay pag-istorya humana. Si Alan Peter Cayetano dili na maoy Senate President. Kini ato klaro ning atong istorya sa kahanginan. Di man ko gustong i-mislead na to mga listeners. Mag-istorya lang kitag tinuod. At datay mahigalang pro tempore pa si Gatchalian wa pa say 13 votes si Alan Cayetano gito. Karon dili na. Ila na. Si Win Gatchalian na maunay president ron. Si Tulfo mauna mahigala maoy Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero ngano mo may schedule sa investigation sa flood control? Karon na noon nga sila nagyud klaro. Ngano wa man? Kaniadto mahigalang hanapas dispanas, ha? Ngano wa pa man karon? Ang atong tuyo ba sige? Kang Sara Duterte doon na mga schedule kanos mga higala ang impeachment okay. Pero patas ta nga mo tan-aw. I hope ang mga naminaw na turon ba? Labi na mahigala unta ang supposedly mohatag og moral compass atong nasod. Ang mohatag og moral compass atong nasod. Naminaw na turon daghamay naminaw to mga kaparian ron. Abot na ka mga obispo og naminaw ba mga higala? Ang ato ba? Dili na to piyungon ang atong mata sa mas dakong kawat. Unya abli ang atong mata sa gamay-gamaying kawat. Kung doon na mga ikawat. Patas na to kay mahimo man ta mahigalang selective. Ang ato mahigalang pagukod ini kalakiha. Ngilad paminaon nga doon na nangawat og pandisal maogi imong gukuron suko kay ka. Unya doon na nangawat o sa kamalitang kwarta wa ka masuko. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Point. Now, sa pikas bahin mga higala, kinini ang pirmiro miingon maguto si Jesus Crispin Remulla nga ang kaso mga kagalaan ni Romualdez, ni Chis Escudero, og ni Joel Villanueva matud pa hinog na. Hinog na. Unya mao ni karong atong tagad pagtagad kay sa diha mga higala nga nabali na si Chis tuan na mga higala sa grupo ni Gatchalian og sila si Joel Villanueva. Murag nawa man kahinog day. Unsa man natanang naka ni karon? Ay! O sa to gituyo to aron lang paghulga nila ni Chis og ni Joel nga balhin na mo kay hinog na inyong kaso. Ang kang Romualdez nawa pong kahinog kay ni sukol mas Romualdez ingon mas Romualdez nga daghan kong naibawan di ko pwede inyo kong i-drag down inyo kong bilahon pa ubos daghan tang magkuyo. Mura to mahigalang kang Romualdez og dang pangamungay itong iya. Ayaw ko niyang binuangi kay daghan na ba kong nahibawan.
ug inyugong birahon pa dong sa ubos, daghantang magkuyog pa dong sa ubos. Matod pa siya pamayag, wa ko mag-inusara. Motong gisitol na matod pa. Ato may gipangutana sa Amy Marcos itong pag-ari. Sa gisitol nila, murag si Sandro Marcos na nagsitol ba to? Pero kining kang Cheese o kang Jewel kay hinog na maka ni. Unsa man tong pagkahinuga? Alang-alang man kana ba paghinog ang prutas, pwede man ang hinog butangag kalburo. Giingnan sila nga kanang klaruhan na inyong mga desisyon kay hinog na ba inyong mga kaso? Kay kung hinog na na kalong kasuha, delikadong malata na o di na ito ma-harvest na ron. Ang angman og nahinog na ng kasuha niya karon ni balitok na si Jewel og Cheese niingon nga wa man day mahinog kini ni ang naahat ra man ito pagkahinugan ni balik man og kahilaw. Kaya ito lang yung agi katawa mga kagalaan ba kay doon na mag mga memes ng gawas karon no? Kini mo day si Remulia kay angane Crispin Jesus man din day. Muna doon na nagbutang-butang mga memes ba nga dawaton mo lang mga higala si Jesus nga maoy imong manluluwas, luwas kagyo. Dili day si Jesus Kristo. Si Jesus Crispin Remulia di ay. Ato lang agi katawa mahigala nga dawaton nimo si Jesus isip manluluwas, luwas ka gyud sa flood control. Si Jesus Crispin Remulia di ay maoy manluluwas, ha? Jesus ba nga na Crispin? Pero kaya John Vic dahil, tinood nga na ni John Victor, no? Oh. So, mao din mga higala, mga ngana. Kaya maingaw maguto primero nga nahinog na ang kaso. So, og mahinog na, halbiso, no? Og hinog na magaling. Pero mula na, pagkahuman mahigala nga kon, bali na si Cheese, to na si Jewel, o nahilom. Kining maong kaso, mga kigalaan. Diha na tama tingala nga nganaw na unsa na. Ang sunod na po, tanugan, ano yung mingon po niya, Camille o Mark Villar, kining inyong kaso, hinog-hinog na. Madahal maghulga-hulgaon ng uban yun. Kay kinibitaw mahigala si Kwan, si Jinggoy, wa madag hulga-hulga. Papriso yun. Ambot sa Marcolita, kay inyo sa Marcolita nga, bahalag magkinaunsa. Duda ko sa Marcolita og ilang pasakaag kaso, papriso sa siguro. Kay kinigong ka Marcolita mahigalaway, public funds nga involved man eh. Pero doon na to mahigalay mga issues, doon na mahigalay ni amot niya atol sa eleksyon. Kanabang nitabang niya ba? Budagan gag senador, di man na basta-basta god. Pero daghan sa ni amot, hindi kayo na po yung mga nanggawas ng lipod ng amot, kang tulfo ni amot. Sila tanan nagkarawat man ng amot. Pero mo lang ginag-ingon nga ang imbestigaron, kato mang kontra. Daghang amot na dawat naman niya report ka na ganit kang kwansad. Daghang mga amot nga dawat, mo man importante nga mo taas imong rating sad. Kay kining mga negosyante mahigala kung taas kag rating, mo amot sa na sila. Og mubo kag rating kisa may mo amot o makitsansang mo daog. So mo kana nga pero duda ko mahigala si Ruben Padilla sad. Ilang pa sa kaag kaso kay obstruction of justice kuno to. Tungod mga higala sa pagtabang ni Ruben Padilla nga matod pa magawa si Bato dito sa Senado. Na kung mauhon ni mga higala, tanaw ni. Tingali ang sunod nga ino na po ni Crispin ani nga hinog-hinog ng mga kaso kining ilan ni kuan. Mga Villar o guban pa. Balhin mo dos pikas kay og di gani ma. Balbangaan na ba ni mutanang ni. Pero naamo sa pikas grupo ni Win Gatchalian, di na mahinog inyong kaso kanunay lang hilaw na. Nakatawanan sa ning kalakiha mahigala oy. Kay kinilagyo mahigala binirahay magyud. Labi na mga kaigsunan nga padong natas impeachment case ni VP Sara. Kadto magud pag ilugay pa lang daan sa liderato sa Senado, nag-iniphanay natas number of senators.
kay importante man gyud kaayo mga kagalaan tungod kay dunay mga area sa constitution nga nag-ingon lang nga majority mao nay dunay quorum. Pero dunay mga area diha, dunay mga specific provision sa constitution labi na specific yun ha. Kana mga higalang mag-elect og president sa Senate, specific na of all its members. Kanang mag-expel, kasong expulsion mahigala sa usa ka member nila nga ilang tangtangon, specific sad. Specific ang membro nga kwan nga mubutar gyud. Kanang pagkonbikto mga higala og impeachment, specific sad 2/3 of all its members. So dunay mga portion sa constitution nga specific. Ngano man na gihimo man ang specific. Labi na kung magbutang, mag-eleksyon, magbutang ka og officers o magtangtang ka og senador specific o magtangtang ka og official specific. Dunay mga katuyuan ana. Dili basta-basta mahigala nga usab-usabon lang ng konstitusyon og pila lay gusto mahigala kutob lang sa maabot, mura man ning kalakihagod og 2/3 vote 16, 2/3 of 24. Na depende ka nagpilay maabot, pahauman na lang po sa Abilino case. Munang ginay-hinay nag-brainwash kalondaan nga kunuhay dunay mga maningog kunuhay mga eksperto ana. Kadto bitaw Abilino case mo man to. Ang 13 votes gyud mao ginay simple majority. 13 votes. So kung nakakuha pag 13 votes okay, wa man kakuha 12 ra man gyud. Kargahan dayon, suportahan na dayon nga na may Abilino case. Kani karon 16 votes ang ikinahanglan pag konbiktong Sara. O di gani kakuha, ready na gihapon nga ang Abilino case. Depende lang sa pagpahaom. Pero di man na mao mga sukid dig paminaw. Tungod kay do na may specific provision sa balaod ana. Nga ato ning klarohon no mahigala. Nganong inana man nga do na specific provision. Dili basta-basta kang mutangtang og vice president nga butang na sa mga taong 32 million Filipinos ang butang diha. Tangtangon lang nimo diha nya depende sa inyong gusto pila ra ka senador ang makuha. Usab-usabo na to denominator. Di ba lalim pagkuha ng mga butuha? Sa to pagisaligan siya sa 32 million Filipinos, tangtangon lang nimo og 16 ang gikinahanglan niya, di kaabot og 16. Inon na nga usbon talang denominator, depende lang pila maabot. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Na akong Point. balikon, dili lalim, dili basta-basta ang pagtangtang sa usa ka impeachable official, kinahanglan mo follow gyud ta sa standard diha sa konstitusyon. Pila may giingon sa konstitusyon, ang mga higala sa atong balaod. Nga ang pagkonbikto sa usa mahigala, ang dunay exclusive power to initiate impeachment ang lower house. Pila may gikinahanglan nila 1/3 votes day. Gamay ra ang sa lower house. Mapasa ka ng articles of impeachment ngadto na sa Senate. Pero ang Senate na kay conviction naman kung ila. Munang mas dako ang ilang requirements. Lahi man mga higala ang requirements sa pagpasaka lang o kanang pagkonbikto na. So ang conviction is 2/3. Giingon mahigala sa Constitution 2/3 of all its members. Ang members sa 24 man. So 16 ang 2/3. Kinahanglan ka og 16 senators nga mo hukom nga guilty sad-an si Sara Duterte, konbikto siya aron matangtang siya pagka vice presidente. Straight to the point. Angay matarong lang sad kay ang pagbutang ba ni Sara diha inday in fairness ba sad ba? In fairness ba sad ba? Para ba pod nga kana bang liman ka si Sara Duterte may pinakataas og boto nga nakuha sa tanang mga kandidato niadtong 2022. Asab kami ngitag 32 million. Taas pa siya boto ni BBM. Sa to pa 32 million Filipinos ang nibutar niya nga gusto nga siya may mahimong vice presidente. So, tangtangon ni mo na karon ni usab-usabon lang ni mo kutob lang sa pilay maabot.
Madaot ang atong standard sa konstitusyon. Ha? So, kana dili lalay ma, 32 million Filipinos ang nagbutang, tangtangon lag 16 ka senators. Okay lang. Because, mao man na suwat mahigalas konstitusyon. Nga 2/3 votes of all its members. So, 16. Pwede na lalay ma, ang 32 milyones ka mga Pilipino may nagbutang niya tangtangon lang o 16, pero may nabutang sa konstitusyon. Imo pa ng paubsan, depende lang pila rin makuha. Ha? Medyo katawanan ng kalakiha mga higala. Kay mo may napatik sa konstitusyon, mura man na ba mga kaigalaan o kana bitaw mga eskwelahan nga doon nagi standard ba? Standard ba? Ikaw rem, kay nag-teach magyud ka rem. Kay standard panalitan, mga okay, exam. Ang atong exam is 100 items. 100 kutob. Ang passing pila man 75. Na kay paborito karong estudyante ron. Pag take siguro ang pasar ha, 75 yung siguro ah. Kung taas pa, kuha na yun. O 75, pasar ka. Na nakuha ka 20 naman rin. Buingon ka nga, pasar gihapon kay atong giusab. Giusab ang passing percentage. Medyo katawanan sa nagkalaki. Isulti daan pilay passing daan sa di pa sa mo takes exam para makatuon sa siya, makabantay sa siya, ana ba? Di kay depende lang niya hadlo kung take exam may kadlo pasal di kandaan. Ano man? Basta ka tuloy pahauman lang na to. Mula mga na istoryahan nga impeach na Sara bahala na. O pilay makuhang boto 16 ito kwaon, makabira ta 16 yun. O pila ray mahaom, dahil maura itong ikuan. Nilad po na oy. Na pag-take sa exam nun, niya ang nakuha 60 lang yun. May nga na po ka nga. Kana na ang pasal gihapon kay ato naman giusab. Di kata mahimong katawanan ng kalakiha mga sukitig pamina. Kani kung dagana mahigalamura mo kuning kalakiha baog. Ang konstitusyon ng ingon 2/3 of all its members. Nya karon mo man sige lang kuan na yung impeachment na mo niya. Pilay makuha ra makakuha tag 16 okay o di gani kakuha 16. Okay ka po na to lang gyapon ang kunon nga nausab ang denominator. Asa man ang fairness anang kalakiha. Naisama ra na mahigala lagi sa 13 gyud ang majority. Wa man kakuha 13, 12 lang gyud. Abilino case okay na. Dili po manginana oy kay gipili po na 32 million na ba po nagpili ana. Dili po na to bugal-bugalan ang pagtangtang, no? I-plug bagi lang process. Siguro alam niyo bira ko gisay mabira. Ang mga tao na lay mohukom na unya og giunsa pagbira sama ni Joel og ni Cheese. Nga nabira gyud. Okay, at least sa balaod, mata sa balaod medyo nakuha manghigala ang 13 votes. Pero giunsa pagbira na ang mga tao na mohukom nga wa man magkadimaong pagbira. Di man to ilang kabubuton. Mga tao na mohukom. Pero at least dili ba kay bastos kay paminawon nga nakuha gyud ninyo ang number of senators, number of senator judges nga mo konbikto. Ha? Total, gamahanan bitan na sila mga higala og unsaon nila na pagkuha karon. Sayon naman na ni Crispin Lumulya, iya naman inon niya, hinog-hinog na imong kaso. Bilyar, kamong duha, Camille o Juan, hinog-hinog na inyong kaso. Unsa man balbangaan ra ba ni, ha? O magpabilin gani mo diha sa grupo ni Cayetano, madayunan gini kahino. Pero og mobalhin mo, mobalik ni mo atras ni pagkahilaw. Atal ni agi katawa mga sugidig paminaw kay mao man ni hitabo ron. Matod pa sa aligasyon ni Alan Peter Cayetano, no? So nga to, fair lang ta. Fair lang. 16 magikinahanglan. Kay karon ko mura maginahinay na day og kanang gibrainwash sa mga tao dan mga
2/3 vote 16 gina. Ang denominator to 24 man. Pero ginahinay na mga tao pasabot nga 22 na lang di ay denominator kay si Bato kuan man. Wa na mas Bato kay kinini ang wa na mapakita sa Bato nya Jinggoy na priso naman so 22 na yung denominator. So mugamay na pila may 2/3 na 22. Kuyaw man na mahigalag mo na ipaundayunan nimong klasiha sa karanaang argumento. Ngano man, ang konstitusyon gituyo na mahigala nga dunay specific numbers nga gibutang tungod kay gibangil na gipundar ka na aron nga di na ta mausab og kabiktima nga mamahimo mahigalang dunay laing diktador nga presidente. Kay kaniadto gud panahon ni Marcos Sr. nitagam ta adto mo nang duna tay 1987 constitution. Kuha na siya kini ni ang resulta na sa ato mga higalang pag-under for 20 years. Niadtong Marcos Sr. So pagpugong, nga di na to mabalik adto mga kaigalaan, butangan na nagmanga bangil dihandaan, nga dunay Senate, dunay Congress, independent from the Executive Department, ang Legislative Department. Nga doon na po'y Supreme Court. Gituyo na, aron nga, ang presidente, dili na mabalik ka na to nga diktador, nga ang Congress gidissolve god. Siya ra, siya usa ka tawo ra tanan nagmando. Para nga dunay ang principle of check and balances mapadayon, munan dunay gibutang diha nga gituyo na pagbutang dinha ang mga framers constitution gituyo na pagbutang nga 2/3 of all its members. Doon na gyud mga specifics. Kay og imo mga higalang usab-usabo na nabutang gihapon mahigalag padung gihapon tas ka martial law. Padung gihapon ta mahigala sa pagkadiktador. Kay pwede man ang presidente ray iya na tanan, ang DOJ iya na, ang ombudsman Crispin Remulla, with due respect sa ombudsman ha, ako dako kay kog pagtahod ining ombudsman mahigala. Kanang ila mahigala mga trabahante na mga maayo, mga di prinsipyo na. Pero kinis Crispin Remulla dili kay ko bilib. Sa akong kagalingon lang ba? Kay politiko magud. Kay ganahan kog ombudsman mahigala kadto yung dunay record ba nga crusader gyud sa anti-graft crusader gyud siya. Si Remulla mo ko kadungog ining graft crusader na. Gikan ko ni pagka-gobernador, human, congressman, ang iyang anak day, congressman day no. Nya si John Vic. So man nga dili ko, prangka na ako pag-istorya ha, ako believe ko sa ombudsman, ang ilang mga empleyado diha tanan, okihan ko na. Pero kining ombudsman nga natulo sa Remulla, dili kay ko believe. Ngano man politiko magud nya ang iyang pagka-ombudsman bisag daghan manghigalang mga bikil, dipugos yun nga siya may ombudsman sa ligay si ila tanan ba? So karon medyo di kalikayan magduda ang mga tao nga na-politicize ang ombudsman mga higala. Medyo mapapanggukod ba? O kauban ganit. Sa manahitabo kang Rafricto, 60 billion tong issues PhilHealth. Dismiss. Mula magod kung kauban tao problema. Pero og muuso pa ka kontra ka ganiya, apaksit ka gyud hinog gyud imong kaso. Mao ni ang atong mga naobserbahan mga sugid dig paminaw. So karon kini ni ang hitabua kang Vice President Sara Duterte, tan-awonon gyud ni mahigala kay ni amay nang gawas gani si former Chief Justice Hilario Davide. Nya mao gyud mahigala usa sa mga framers sa Constitution. Ang ako gong kabiliban nga katong mga framers Constitution number 1 kato si Father Joaquin Bernas. Mamay libro akong gibasa gito sa pag-take na kog bar exam, kanang libro ni Father Bernas may akong gibasa. Labi na kanang sa constitutional law, kanang Article 3, Bill of Rights, nindot kayong pagkasuwat. Kaya na lagi ko na siya, tungod na sa atong experience martial law ba? Di ayaw itong 1987 Constitution. Gibangilan yun mga higala, kay kung di mo bangilan, ug imo inon nga, basta mapriso na gani, pasakaag plunder niya, while to as prison, di na maka-appeal sa, di na kwintahon, kuya wag pasakaan na tanag plunder day. Unya wa pa may conviction. Wa pa man ang ma-proven beyond reasonable doubt na may constitutional provision nga ang tao magpabiling inosente until proven guilty beyond reasonable doubt. So kung doon ay mga provisions sa plunder law mahigala nga musukwahi sa Constitution, inferior ang Republic Act sa Constitution. Kay kung imong paundayunan ka ng katarungan na nga si Jinggoy na may kaso,
di na apil sa ihap. Kuyawa, no? So, inana kagamhanan ang mahulot sila, ihulot o pa sa kaso, plunder tanan. Nabutang mga higala og wa mag-serve sa purpose ang 2/3 votes nga gispecify sa atong 1987 Constitution. Straight to the point. Ma-defeat ang iyang purpose. Kaya klaro-klaro lang ha. Kung imong ingnon nga, basta doon na plunder case, di na pwede ipon. So, jinggoy kina may plunder, wa na to'y appeal sa ihap. Tiaw mo na mahigalag, mauho na. Og silang tanan pasaka ag plunder, katong musupak plunder mo, ipampriso mong tanan. Bisan pa og, wa pa'y conviction, nga di na sa maka-appeal kay plunder man yung kaso. Nadaot, na-defeated ang purpose mahigala sa atong 1987 Constitution nga di na ta mabalik pas pagkadiktador. Straight to the point. Gamhanan kay mahimo tanan sa presidente day, under gunya ng DOJ, under gunya ng ombudsman. Pagdikta dito nga sige pasaka kaso na. Maplunder na oy butang talo no. Ipang-plunder na ang dili mo uban na to, plunder. Aron hindi na maka-appeal, sumuubos ang denominator to day. Gikan sa 24 maubos na nga naman, giplunder naman sa tanan. So mawa mahigala ang logic. Mawa ang logic. Ma-defeated ang purpose sa 1987 Constitution. Sayo naman kay na. So, mabalik ang diktadorya. Ikaw, Presidente, kaya ko na humuunod ng tanan. Ang tanan, pag-instruct ni mo na, tanan nga dili mo sunod, pasakaig plunder. Oh, so kung doon ay plunder case, di na maka-appeal sa voting, di na maka-participate, di na appeal sa kwintada, muubos na ang ato nga kuan. Ang atong denominator. So instead 24, papasakaag plunder na tanan diha. Kanang kutob sa musupak, ibutang talag kuan og 22 na lang or 20 na lang. Hala, napay musupak o 18 na lang, nawa na. Muna nga si former Chief Justice Hilario Davide, sa ako nag-ingon, si Bernas mo imayo, tos Bernas kay pare to mahigala, unya abogado pa yun. Siya maoy dean sa Ateneo College of Law. Unya nahimo tong dean emeritus. Katong mga sinuwat ni Father Bernas maayong pagkatagik. Ikaduha nga Framers Constitution nga makaingon taba nga maayo, kini si former Chief Justice Hilario Davide. Kay usaman siya mahigala, kini si Davide, Chief Justice ni Supreme Court. Kanhi. Unya siya mo nag-preside atong impeachment ni Irap Estrada nga wa matiwas. Si Davide usa sa mga Framers Constitution. Atol sa interview ni Winnie Monsod, ingon si Davide giday nga kanag yung of all its members kanang pagkonbikto 16 gyud. 16 gyud ang pagkonbikto. Beto paminaw no ko si Chief Justice Hilario Davide ba kining iyang interview ni Winnie Monsod. Ato klarohon ha. 1987 Constitution ang gibasihan ani kung kanus ani nga interview kay do na may gi-circulate mahigala nga mga messages nga mao ni mauna. Ang atong punto mao nga unsa man ning tuiga nga interview nagpabilin because ang basis nato 1987 Constitution man 24 senators man gyud. Bisan pa og karon ni pinakabag-o ning interview or last year ning interview or the other year ning interview the same because wa man mausab ang 24 senators nga mao'y composition sa senators nato. Na unsa may sulting Davide ato paminawon ko no dong names be. Be sige. And 2/3 would be required to convict. So in this particular case, 2/3, the basis will be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again, Okay. Straight Boss. to the point. So kini mahigala pamahayag ni former Chief Justice Hilario Davide. Kung kini mga kagalaan gahapon ng interview, frisco ng interview or the other year ng interview or the other year pag yung interview, it does not matter. Why? Because it remains that the number of senators is 24. Bisa pag moingon ka rin, gahapon man ang interview ha, o dili na, ato pa ng usap katuig, o natong usap katuig pa na. But the content, the substance of the interview, the substance of the BD's answer in the question raised by Monsod, parihara. Parihara. Wa ba na mausab ang 24 ka mga senators? Bisa pa mga higala gahapon ng interview o natong usa ka adlaw ni o natong usa ka tuig pa ni. Nagpabilin mga kigalan mo na nga klaro-klaro ba lang ba?
ang kanang argaw sipa ra bata ng argaw. Klarohon tala niya bisag kanus ani nga interview ni Davide. Wa mausab ang content. Ngadto ni 24 manghigala ka mga senators. Busa ang gikinahanglan pagkonbikto 16. Kay lisod man kayo nga og di ko kabot 16 pahauman talag pila. Now, immaterial kung gahapon ba na nga interview, nadto ba nang usa ka semana nga interview, last year ba nang interview, or the other year pa nang interview, dili na bagong interview, that is immaterial. What is important is the substance sa iyang tubag ni Davide sa question ni Munsod. Kay wa man na mausab isa pa og gahapon ang interview, last week na nga interview, last year ang interview, wa man mausab indekin. Kuha nimo, simple logic. Kalisod man ko kayo nga imong ituyok nga di man na gahapon nga interview, nato pa man ang usa ka semana o nato last year pa man na. That is immaterial. What is important is the substance of Davide's answer to the question of Munsod. That is the most important thing. Kay lisod kay ituyok po kita, di ta magtuyok. Klaruhay na ato. Kay lisod kay na mahigala nga, di ta straight to the point, anang kalakihag, magtuyok pag So unsay sulting Davide ani mo? Unsa iyang pamahayag labot ani mo interview? Moingon siya nga dili man na karon adto nang last week pa na o last year pa na. Di okay, no problem. But ang logic mahigala, ang substance nagpabilin nga ang pagkwintada mga kagalan pagkonbikto nimo og impeachable official nagpabilin sa 2/3 votes, 2/3 of all its members. Ang pasabot nga 16. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.